ng mundo ng boxing ngayon ang ating pambansang kamaong si Manny Pacquiao, pero kapalit ng karangalan na yan ay ang parusa sa kanyang katawan. Panahon na nga ba para magretiro si Pacman? Pag-usapan, narito po ang pagtutok ni Mark Zambrano. The greatest ang taguri ng mundo kay Muhammad Ali noong dekada 60. Pero sa mata ngayon ng marami, si Congressman Manny Pacquiao na ang may-ari ng titulong yon. This man will be considered the greatest fighter that ever lived. Si Pacquiao ngayon ang may hawak ng pinakamaraming titulo sa 8 weight divisions. Pero kapalit ng karangalan ay ang parusa sa katawan ng kampyon. Sa 15 taong pakikipaglaban ni Pacquiao, nakapagtala siya ng 52 panalo. 3 lang ang talo niya habang 2 laban ang nauwi sa draw. Sa pagtaya ng website na www.compubox.com, tumanggap si Pacman ng mula 5,000 hanggang 6,000 suntok sa iba't ibang bahagi ng katawan sa sinabakan niyang mahigit sa 300 round. Kaya sa pag-amin ni Pacquiao na nasaktan siya ng husto sa laban kontra kay Antonio Margarito, marami ang nagtatanong, panahon na bang magretiro ang pound for pound king? Ayon sa boxing analyst na si Dennis Principe, ang kalakasan ng isang boksingero ay sa pagitan ng edad na 28 hanggang 32 years old. 32 years old na si Pacquiao sa Disyembre. Yung age factor, siguro at this time of his age, he's still in his prime. For one, I think we have to realize, we have to start thinking about accepting the fact that nandun na rin sa panahon na dapat isipin natin at tanggapin natin, na dapat na rin nating pagpahingahin. Probably 2011 yung kanyang last year. Sa tingin naman ng boxing commentator na si Noel Zarate, isang boksingero na lang ang naiiwang dapat makalaban ni Pacquiao. If Floyd Mayweather is available, kung lalabanan na nga siya ni Mayweather na tago ng tago, iwas ang iwas sa kanya, edi magiging maganda yun. Of course, Manny will take on that fight. Pagkatapos ng laban niya kay Antonio Margarito, maga ang kanyang buong muka, lalo na ang labi at pisngi. Nakabenda rin ang 2 kamay. Noong laban niya kay Miguel Cotto, apektado ang kanyang tenga. Ilan lamang ito sa mga injury na kanyang tinamo sa loob ng boxing ring. Kaya kung ang mga eksperto sa medisina ang tatanungin, ngayong nasa tugatog na siya ng tagumpay, ang kanyang kalusugan naman ang dapat unahin ni Pacman. Hindi natin magagawang zero yung risk ng boxing, because how can you tell a boxer na you knock somebody out but do it gently? Of course, be danger, no? Tignan niyo si Muhammad Ali, o kaya kahit yung trainer niya mismo, si Freddie Roach, no? That's yung cumulative effect na yung palaging na kahit minor yung injury, kung paulit-ulit naman, nakakaroon din ng effect sa utak. Kung magretiro man si Pacquiao ngayon, naiukit pa rin niya ang kanyang pangalan bilang pinakamagaling na boksingero sa kasaysayan ng boxing. Mark Zambrano, nakatutok, 24 Oras.